ang isang bahagi ng nasunog na Evergotesco Mall sa Caloocan City. Matatanda ang nasunog ang mall noong Marso ng nakaraang taon at tumagal ng 5 araw bago tuluyang napula ang apoy. Live mula sa Caloocan City, may report si Trisha Zafra. Trisha? Jessica, yung Intensity 3 na pagyanig sa Metro Manila kahapon, yung isa raw sa mga dahilan na nakikita ng building official ng Caloocan City Government kung bakit biglang gumuho yung isang bahagi ng pader sa ikalawang palapag nitong nasunog na Gotesco Grand Central Mall dito sa Caloocan. Bukod pa raw yan, doon sa pagiging mahina na raw talaga ng istruktura nitong gusali dahil nga sa pagkakasunog nito Marso noong nakaraang taon. Dali-daling binakura ng yero ang harapan ng Grand Central Mall sa Caloocan sa pangambang masundan pa ang naunang pagguho ng isang bahagi ng pader ng ikalawang palapag ng gusali pasado alas 5 ngayong hapon. Walang nasaktan sa insidente. Ayon sa vendor na si Nino, tila nagsilbing babala ang malakulog na mga dagundong mula sa gusali kaya agad nakatakbo ang mga street vendor sa paligid ng mall. Yung pagbagsak ng mga bato maingay eh. Parang tunog ng kulog. Ayun. Unti-unting bumabagsak na yung mga tipak ng bato. Unti-unti lang naman. Pero yung kinalaunan na sabay-sabay na bumagsak na lahat. Mga malalaking bato na yung bumigay. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang kahabaan ng northbound ng Avenida Rizal Extension habang isinasagawa ang pagbabakod. Kung matatandaan, Marso noong nakaraang taon, ilang araw nasunog ang Grand Central Mall. Ilang buwan matapos ang sunog, pinahintulutan ng lokal na pamahalaan ang Gotesco Grand Central Mall na i-demolish ang gusali na idineklara ng condemned. Katatapos lang ng shift ng mga nagde-demolish kanina nang mangyari ang pagguho. May bakod naman daw ang palibot ng mall. Pero ngayon, iniutos ng Caloocan City Government na lawakan ang sakop ng bakod hanggang sa may bangketa matapos ang pagguho ngayong hapon. Yung assessment namin kanina, na nakita namin na merong support naman at may mga counterweight na tinatawag para kung bibiray mo to, may counterweight ka rito. So, yun ang nangyayari naman ginagawa kanina. So, it so happen na talaga may naiwan na portion eh. May portion. Yun ang pinaka-weak na, yun ang binigay mismo. At siguro tingin din namin dahil may lindol kahapon, medyo apekto. So, may konting epekto yung lindol kahapon. Jessica, pasado alas 8 ngayong gabi natapos ng bakuran ng mga demolition personnel nitong Gotesco Grand Central Mall. Itong harap ng mall at sinakop nga niyan yung bangketa. At sa mga oras na ito, Jessica, normal na ulit yung daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Avenida Rizal Extension sa may bahagi nga na nasasakupan nitong kahabaan nung harap ng mall. At nagsibalikan na rin, Jessica, yung mga street vendor na nakapwesto dyan na noong unang araw nung gumuho yung pader nagsitakbuhan dahil yung mga tipak daw yung mga tipak daw ng pader na gumuho kanina ay umabot hanggang sa kalsada kaya swerte raw na wala talagang tinamaan kanina. Samantala tuloy pa rin naman yung mga traffic enforcer na nagmamando ng trapiko dyan sa mga oras na ito, Jessica. Okay, Trisha, dapat siguro masunod talaga yung mga panuntunan para sa mga demolition ng mga building kasi mabuti walang nasaktan sa incidenting yan. Pero inasahan ba nila? Kasi alam naman natin na pagka matagal ng hindi nagagalaw ang isang gusali, lalo ito nasunog, no? Mahina na talaga yan eh. So baka dapat inuunahan nila o inagapan nila. Jessica, sabi naman kanina ng mga building official, wala raw sila nakitang paglabag doon sa mga safety precaution na itinakda nila noong binigyan nila ng permit itong Gotesco Grand Central Mall para mano-manong i-demolish itong gusali. Kaya lang mukhang kanina hindi talaga nila inasahan yung pagguho. Katunayan daw, merong nakalagay ng naunang bakod dito, Jessica, pero yung bakod sagad na sagad doon sa dingding, doon sa naunang dingding noong gusali. Kaya naman nung gumuho yung pader, hindi lumampas dyan sa unang bakod na yan, yung mga tipak ng pader na nalaglag. Kaya naman ngayon, minabuti nila na sakupin yung bangketa at hanggang dyan na itakda yung mga yerong bakod para raw kung sakaling may gumuho pa mula dyan sa gusali na yan ay masaloroon. Pero yun nga, gaya nung sinabi, nung nakausap nating vendor kanina na nakakita rin sa insidente, yung pagguho raw talaga ay lumampas dun sa bangketa, Jessica, at umabot doon sa kalsada. Pero ngayong nangyari na ito, sinisiguro naman daw ng mga building official nitong Caloocan City Government na medyo babantayan na nila ng mas mabuti
itong ginagawang mano-manong demolisyon dito sa nasunog na mall na ito, Jessica. Okay, kasi sa video na ipinapakita mo, Trisha, mukhang malalaki pa yung tipak ng simento na pwede pang gumuho, no? Tapos, yero lang yung ginagawang pang-abang o pang-salo. Parang madali pa rin yun bumagsak at baka may masaktan. Yun nga rin yung napansin natin, Jessica, no? Mukhang medyo nakakatakot. Ayun nga rin, dun sa mga nagtitinda sa paligid nitong mall, nitong gusali, medyo natatakot nga rin daw sila kasi mukhang kapag ka naulit itong insidenteng ito, baka sa susunod hindi na raw sila swerteng makatakbo pa. Hindi katulad kanina na medyo mabagal daw yung mga pangyayari. Ngayon, umaasa naman sila na magiging sapat itong mga ibinakod na yero rito para maiwasan na merong masaktan sakaling maulit. Sabi rin naman ng mga building official kanina, sa tingin daw nila sa kanilang assessment, sasapat na raw itong inilagay na mga bakod. Katunayan, Jessica, andito sila kanina nung inilalagay itong mga bakod na yero na ito at tayo yung nagtitiwala dun sa kanilang judgment, no, na sasapat ito para maprotektahan yung mga pedestrian natin dito at mga motorista sakaling magkaroon ng pagguho ulit dito sa gusaling ito, Jessica. Yes, at tama-tama yun kasi matao pa naman yung lugar na yan. Maraming salamat, Trisha Zafra.